dadalo. And then nagpatugtog po ako, talaga pong lubusang nararamdaman ko po yung presensya ng banal na spirito. Kasi alam niyo po, ay yung pag-aaral natin sa banal na spirito talaga pong napaka-sensitive at napaka-banal, dahil from the word itself talaga pong banal ang banal na spirito po, no po. Talagang tinatawag siyang banal at talagang napaka-powerful po niya. At talagang nandiyan siya at mararamdaman po natin, no? Para po sa review po ng mga natalakay natin ng mga nakaraan, the Holy Spirit, nasa pang-anim na linggo na po tayo, no? Siyam na linggo po itong topic na to. Sabi nga natin sa pinaka-main na katanungan, if you look at yourself now, what is the role of the Holy Spirit in your life, no? Yan po yung paunang tanong, kasi napakahalaga po niyang tanong na yan. Kasi makikita natin talaga kung gaano tayo makakagampan sa mga work, sa mga bagay na ginagawa natin, kung paano tayo makakaagapay sa buhay. Depende po yan sa role ng Holy Spirit sa iyo, no, sa buhay mo. Bilang mga mananampalataya, wala po tayong ma-accomplish, no, kung wala ang tulong ng banal na spirito, ni ang magsalita, ni ang magpaliwanag, ni ang manalangin, wala po tayong ang mga napag-aralan po natin sa week 1, no po. Kaya nawa po yung mga tao o mga kapatiran, kung kayo po ay bago lamang makarinig o naririto o bago lamang hindi pa na masyadong nakakaalam ng mga aral patungkol sa banal na spirito, talagang dapat nyo po talagang pag-aralan, ano po. Kaya nga po tayo ay mga Pentecostal, ano po, dahil po sineselebrate natin yan, no, yung pagbaba ng Holy Spirit sa atin. Mga Christian na tinatawag ang hindi po naniniwala sa banal na spirito. Ayan po ang kaibahan natin. Because sa atin, na-experience natin ang presensya ng Panginoon sa pamamagitan po ng banal na spirito, no? Nararamdaman po talaga, kaya merong nagte-testify sa ating mga puso na totoo ang Diyos, no? Sa iba po, wala po ang banal na spirito dahil hindi po sila naniniwala. Ang pinag-aralan po natin sa week 1, Jesus promised to send us the Holy Spirit, no? From that topic lang po, maliwanag na maliwanag yan. Sabi ni Jesus, hindi ko po kayo iiwanan na mga ulila, no? May ipapadala, no, na magiging katulong natin, ang comforter, ang helper. Amen? And as promised, dumating po ang Holy Spirit, no? At siya po ay nanatili at nanahan sa buhay ng bawat isang mananampalataya. Amen. At ang kanyang kapangyarihan ay depende sa pag-aalaw mo sa kanya, kung paano siya kikilos sa iyong buhay. Pero maliwanag na tinanggap mo si Kristo, dumating ang banal na spirito sa iyong buhay at nanahan sa buhay mo, at siya ay nasa loob mo ngayon. Week 2, no? The new birth is brought about by the Holy Spirit. Kaya po tayo na born again, pinag-aralan natin yan, it's because of the Holy Spirit. Kaya sabi ni Jesus, kailangan na ipanganak muli ang isang tao, no, sa pamagitan ng tubig at ng Espiritu, no po. Ang tubig ay sumesenyales, no, sa paglilinis o pagsakonfess ng kasalanan, at ang pagbabagong buhay o ang bigay ng bagong pagkatao ay kapanganakan sa pamamagitan ng banal na spirito. So napakalaking role, no, napakalaking role po ng banal na spirito. The Holy Spirit indwells the believer's spirit, no po. Yung Holy Spirit ay bumaba, no, at nanahan sa ating espiritu. Amen. The Holy Spirit gives assurance of salvation. Yung Holy Spirit na nasa iyo ngayon, yan ang nagte-testify na ikaw ay ligtas. Amen? Siya ang nagsasabi sa iyo na ikaw ay anak na ng Diyos, no? At hindi ka na kung sino, ikaw ay niligtas, no, ng ating Panginoong Jesus, at kino-confirm po yan ng Holy Spirit, no? The Holy Spirit by baptism in the Spirit enables the believers to speak in a knowledge or unknown tongue, no po? At naranasan natin yan, no? Pag yung talagang tayo po ay nabaptize ng Holy Spirit, na sabi natin noong nakaraan, ay talagang i-desire po natin, no? Kung hindi pa natin nalulubusang nadarama, no, yung lubusang pagsakop sa iyo ng banal na spirito, no, na ikaw ay talagang nag-uumapaw sa banal na spirito, i-ano mo po yan, i-desire mo po yan. Verse 7, baptism, no, with or in the Holy Spirit is a scriptural expression and experience, no, na talagang totoo, na talagang mararanasan natin, no, na hanggang ngayon talagang nariyan siya. Hindi po ba kayo na-amaze po doon na yung pinangako ng ating Panginoong Jesus, no, 2,000 years ago, na banal na spirito nasasama sa atin na hanggang ngayon sumasama po sa mga believers, na ngayon kung ano yung nakanasan ng mga apostles at mga mananampalataya noon ay first hand nakakanasan din natin. Amen?
Yung kapangyarihan po na nasa kanila noon ay nasa atin din. Depende lamang po, sabi ko, sa paniniwala natin, sa pagpapaubaya natin sa banal na spirito. Week 4, the Holy Spirit speaks to the believer. At nangungusap po talaga siya. Napakaganda po ng inyong mga testimonies, no? Dahil totoong nangungusap ang banal na spirito. Na talagang maririnig mo, sabi nila si Sina, no? Sinabi ng banal na spirito, lapitan mo yun, ipag-pray mo sila, no? Ganon din yung testimony ni Mrs. Mary Jane at ni Pastor Hill. Talaga po siya ay nangungusap. Talaga pong may boses kayong maririnig. Pero minsan, kung wala kang naririnig, baka ang naririnig mo ay yung boses ng mundo kasi maingay ang mundo. Ano po? Nasa ating mga believer, dapat mas maingay yung boses ng Diyos o yung banal na spirito na naririnig po natin. No? Amen. Week 5, no, sa topic number 10, the Remedy Bible Unpacked verse 11, 13 to 15 in John chapter 16, beautifully. Pinag-aralan po natin yan, no? Hindi may himay. And 11 po, the Holy Spirit imparts life o nagbibigay ng buhay sa atin, no po? Sa salita ng Diyos, no po? At ang sabi nga dito sa Modern King James Version, reveals to us that the word without the Spirit can kill, no? Wala pong buhay din ang salita kung wala po ang banal na spirito. Amen? Dahil ang author po ng Bible ay the Holy Spirit itself, no? Ang mga sumulat po niyan, they are inspired by the Holy Spirit. Sinamahan sila ng banal na spirito. Amen? Ngayon naman po, nasa week 6 na po tayo. Amen. Salamat po, no? At patuloy tayong sumusubaybay sa atin pong topic kaugnay sa banal na spirito. Kung pwede ko lang sabihin sa mga kasamahan, no? Sa mga kapatiran, no, na pilitin sila para dumalo kasi napakahalaga po, no, ng pagtuturo sa atin ng banal na spirito. Kagaya po ng ginagawa niya ngayon, hindi po tao o hindi po kung sino man, ang banal na spirito po ang nagtuturo sa atin, no? Kung sino siya at nire-reveal niya po talaga ano pa yung mga kapasidad na pwede niyang gawin sa buhay natin, mga kapangyarihan na maaari nating makanasan, mga milagro, no, mga bagay na imposible na pwede niyang gawin kung tayo lamang talaga ay magpapasakop ng lubusan. Amen? Sa number 13 topic po, ang sabi dito, the Holy Spirit strengthens the believer's inner being. Amen. Ano po? Ang sabi po sa Ephesians chapter 3 verse 16, that he to the riches of His glory to be strengthened with the might by His Spirit in the inner man. Amen. Ano po? Ang sabi po sa Tagalog, dalangin ko ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian na pagkalooban kayo ng kapangyarihan upang lumakas ang inyong panloob na pagkatao. Amen? Sa pamagitan ng kanyang yan po ang nangyayari sa ating pong lahat ng mga sumasampalataya sa Diyos. Amen? Nakikita niyo po ba kung sino po sina Pedro, yung mga pinili ng Diyos? Sila po ay mga karaniwang tao. Ang sinasabi nga ng iba, wala namang pinag-aralan yan sila Peter. Paano sila nakakapangaral ng ganyan? Paano sila nagkaroon ng kalakasan ng loob? Samantalang itong si Peter, nagkanulo niya si Kristo. Amen po ba? No? Dahil yun ang umiira lang sa kanila noon, yung ano nila, yung kalakasan ng loob at ano nila, karaniwang kalakasan ng tao. Pero nung sinabi ni Jesus, hintayin nyo dahil bababa sa inyo ang banal na spirito at bibigyan kayo ng kapangyarihan. Amen? Talaga pong na-empower sila. Amen? Ang Diyos po, hindi niya kailangan tumawag ng taong malakas. Hindi niya kailangan tumawag ng taong matalino. Hindi niya kailangan tumawag ng taong may kakayahan. Sapat o sobra pa po ang banal na spirito. Kahit sino ka pa, no? Pag ang banal na spirito ay bumaba sa iyo, no? God can use you mightily. Pwede kang magkaroon ng mga bagay, no, na talagang hindi mo kayang gawin, pero magagawa mo. Allow the Holy Spirit to lead you. Kailangan mo rin tumawag sa banal na spirito. Banal na spirito, bigyan mo ko ng kalakasan. At sa pagtawag sa banal na spirito, nararapat na tawagin mo siya ng buong puso, no? Buong paggalang, buong pagpapakumbaba, dahil siya ay tunay na banal. Amen? Amen po ba? Pwede po ba kayo mag-heart emoji po dyan para malaman ko lamang na kayo po ay nariyan? Amen? Salamat po kay Lord. No po?
Sa Remedy Bible, sabi ko nga po, ginagamit natin madalas ngayon itong Remedy Bible kasi po ang Remedy Bible is expanded version. May dagdag po na paliwanag sa huli, no po? Base sa mga scholars, no po? Sabi po dito sa translation ng Remedy Bible, I pray that out of the glorious riches that emanates from His being and through work of His Holy Spirit in your minds, sa ating mga isip, no? You will be fully transformed into Christ likeness, so settle into God method and principles that you cannot be shaken. Amen. Ang ibig sabihin po niyan na ang pagbanal na spirito ay lumukob po sa atin, hindi na po tayo nagiging ordinaryong tao. Bakit po? Dahil yung espiritu ng Diyos na napakamakapangyarihan, na siya ring espiritong bumuhay kay Kristo ay nasa atin. At ang sabi po dito sa Remedy Bible, you will be fully transformed into Christ likeness. Amen. Tayo daw po ay dahan-dahang natatransform patungo kung sino si Kristo dito sa lupa before. Naniniwala po ba kayo doon? Ang sabi ni Kristo, di ba? Makakagawa kayo higit pa sa mga nagawa ko. Di ba yun ang sabi niya? Magagawa nyo higit pa mga bagay sa mga nagawa ko. Ito po ay hindi sa pamamagitan ng ating kalakasan, kung hindi sa pamamagitan po ng banal na espiritu na nasa atin din. Amen? Nakakakita po kayo ng mga tao na sabi niya, ang lakas ng pananampalataya niya. Gusto ko siyang magaya, meron siyang napaka-powerful ng prayer niya. Napakagaling niyang magsalita. Napaka-miraculous niya. Nakakapagpagaling siya ng mga may sakit. Ano po? Alam niyo po, pwede niyo pong i-declare yan. Sa tulong ng banal na spirito, ang kapangyarihan ng Diyos na bumuhay kay Kristo, na nasa atin din naman, na nasa mga alagad, at nasa atin din, mga bagay na yon. Naniniwala po ba kayo dyan? Depende po sa inyong paniniwala, depende sa sinseridad, depende sa desire ng puso nyo, ipagkakaloob po sa inyo yung mga gifts of the Holy Spirit. Amen? Susunod, pag-aaralan natin sa later part po, pag-aaralan natin yung mga gifts of the Holy Spirit, no? At saka yung fruit of the Holy Spirit. Amen? Pero tanda, riyan nasa inyo, ang siyang nagpapalakas sa inyo, no? Yan po ang banal na spirito. Kahit gaano ka pa kahina, kung iaalaw mo lang na ang Holy Spirit ang magpatakbo ng buhay mo, makipag-usap ka lagi sa Kanya, surrender mo ang lahat, makikita mo kung gaano kalakas ang banal na spirito na nasa iyo. Dahil kung ikaw lamang ang mag-servisyo o mapapagod ka. Kung ikaw lamang ang gagawa, wala kang magagawa. Kung ako lamang ang magsasalita, wala akong power. Subalit, no, ang banal na spirito kaya niyang i-empower yung word na sinasabi natin. Kagaya ngayon na nararamdaman natin ang presensya ng banal na spirito dahil tunay siyang narito. Amen po ba? Nararamdaman niyo po ba yung presensya ng banal na spirito sa mga lugar? Pero yung presensya ng banal na spirito, pinagbubuklod po tayo ngayon. At ramdam na ramdam natin yung presensya ng banal na spirito. Amen? Amen. Salamat po. Sana ganoon po natin nararamdaman na pag nagpipray tayo ay napakalapit ng Diyos dahil totoong malapit siya. Dahil nasa atin ang kanyang espiritu. Amen? Number 14. The Holy Spirit, ito na po, no? Enable the... Amen. Ano po? Sabi po sa Jude, chapter 1, verse 20, but you, beloved, building yourself up in your most holy faith, praying in the Holy Spirit. Amen. Sa Tagalog po, Filipino Standard Version po pala itong ginagamit ko, no, 2009. Parang ito yung bukod sa yung modern version na parang language ng mga kabataan, ito po yung sumunod doon na mas no? Filipino Standard Version ng 2029, no po. Ngunit kayo mga minamahal, patatagin nyo ang inyong sarili sa pinakabanal na pananampalataya. Paano daw tayo magiging matatag sa pinakabanal na pananampalataya, no? Or building yourself in your most holy faith. Paano? Sa pamagitan ng pananalangin sa tulong ng banal na spirito. Amen? Pag tayo po'y nananalangin, wag po tayo basta manalangin, no? We should ask the Holy Spirit to lead us in prayer. Yun po yung tinatawag na praying in the Spirit. No po? Yung iba dito po na hindi pa nakakaranas ng speaking in tongues, pwede nyo pong i-practice.
subukan nyo po, no? Na yung tongue nyo po ay isalita nyo, no? At hingin nyo yung patnubay ng banal na spirito, no, na tulungan kayo na manalangin sa spirito or to pray in the spirit. In that way, sa pananalangin, no, sabi po dyan, no, building yourself up in your most holy faith. Yung pinakamataas daw na pwedeng maranasan ng ating pananampalataya or ng pagiging banal sa pamamagitan ng praying in the Holy Spirit or praying in the Spirit. Amen? Amen po ba? So hindi po ganun hindi po ganun kasimple, no? Ibig sabihin pala, pag tinutulungan ka ng banal na spirito na nananalangin, na i-empower ka to the maximum level ng iyong pananampalataya na pwede mong maranasan, no? But you, beloved, building yourselves up in your most holy faith, no po? Yung pinakamataas ng antas ng pananampalataya. Why? Because the Holy Spirit is the one, no, testifying to us that our Lord is true or totoo, that we are saved. Amen. Alam niyo po, hindi ko alam kung gaano karaming beses nyo nang na-encounter ng Holy Spirit. Pero ako po, nung mga time na tumalikod ako sa pananampalataya, kasi nasyahan na ako ng nung ako ay high school, nasyahan ako ng Lord, ng mga pinsan kong pastor nung ako po ay nagbakasyon sa kanila. At naranasan ko po yung mabaptize ng Holy Spirit, yung mapuspos lang ng Holy Spirit habang nag-worship, no po. Pero nung ako po yung nag-college, naging aktivista po ako. Talagang mga turo sa mga aktivista, walang Diyos, no? Yun tinuro sa amin for 4 years ng pagka-college, no? Tinuruan kami ng mga doctrines, talagang maniniwala ka walang Diyos at buhat nun, sinabi ko walang Diyos. Pinapangaral ko sa mga tao na nakakasalamuha ko na walang Diyos. Bakit walang Diyos? Iniisa-isa po yan. Isang araw, ako po ay galing sa school, 4th year college na po yata ako noon eh. Pauwi na ako, papunta ako sa bahay ng kaibigan ko, biglang umulan ng malakas, no po. Umulan ng malakas, and then sabi ko, hindi ako makakatuloy, wala akong payong. Sumilong po ako sa isang building. Nung ako po ay pasilong doon sa isang building, ay yung ulan po, habang ako sumisilong, yung ulan lalong nagpo-push. Meron namang bubong yun, kaya lang yung ulan, lalo akong pinupush doon. Sabi ko, mababasa na ako, mababasa na yung sapatos ko. Nakita ko na sa bandang doon, may hagdanan, may pintuan pa, na makita kong dahan-dahan. Pero habang kahit nasa hagdanan na rin po ako, yung ulan, pumapasok pa din po doon. Hanggang sa umakyat ako, hanggang sa kalahati ng hagdanan, may naririnig ako po na nag-aawitan. Hindi ko alam, isa pala pong Christian church yung lugar na yon. Narinig ko doon na merong nag-aawitan, and then pumunta po ako doon, umakyat ako, notice ako, kailangan ko ng sumilong dahil ang lamig ng panahon, nabasa na ako ng ulan. Umupo po ako sa likuran, habang nakita ko po doon, pero hindi ko alam kung Vietnamese o Cambodian po yan, mag-asawa, kinikwento niya po na na yung tungkol kay Lord at tungkol sa Holy Spirit. Hindi niya raw namalayan minsan, sabi niya gano'n na siya ay Kristiyano, na meron daw nang babasto sa kanya sa loob ng department store yata or supermarket, no po. Gusto daw siyang hipuan yata nung lalaki na gano'n. Po niyang ginanon yung kamay niya. Sabi niya gano'n, in Jesus name, no, gano'n daw po, tumalsik daw po yung lalaki. Ako naman bilang isang aktivista, natatawa ako, sabi ko, to naman binubola pa yung mga tao. Wala namang Diyos. Gano'n po yung kwento ko sa kanya, no? Tapos sabi niya gano'n, kung gusto niyong maranasan ng banal na spirito, sabi po niya, lumapit kayo sa harapan, sabi po niya gano'n. At nakita ko yung mga tao, naglalapitan sila, dahan-dahan silang lumalapit, umiiyak sila, at yung iba na slain ng Holy Spirit, pag nililay hands po niya, sabi ko, ano ba itong mga tao na to? Tayo lang, bubulaan pa tayo dito. Hindi naman po totoo, no? Hindi ko na malayan, habang ako'y naupo, nagulat ako'y biglang tumayo. At hindi ko napigil na yung mga paa ko ay lumalakad papunta sa harapan. At habang papalakad ako, pumapatak ng luha ko nang hindi ko namamalayan. At nung pagdating ko po sa harapan, bigla niya po akong ginano ng kamay niya at ako po ay naslain ng Holy Spirit. At during that time, no, ay iyak ako ng iyak, no, lubusan ko na namang naramdaman yung Lord. During that time na talagang kahit tinetestify ko na walang Diyos, naramdaman ko yung presensya ng banal na spirito. At iyak ako ng iyak. At nakahiga ako na hindi ko na alam ano ang nangyayari. Nagtayuan na pala lahat ng mga naslain ng Holy Spirit. Ako na lang po yung natira na nandoon. No? Hanggang sa bilangon po ako, hinawakan ako sa kamay at pinaupo na po ako, iyak pa rin po ako ng iyak. Imagine that, no? Isang aktivista na hindi naniniwala sa Diyos, no, na gano'n, subalit inibig pa rin ng Diyos dahil naranasan mo na nung una,
ipinaranas ulit po sa akin ng Diyos. Hindi ko alam paano po nangyari yon, pero talagang naramdaman ko at sinabi sa akin ng Lord na, anak, totoo ako. Ko po talaga at hindi ako pwedeng makawala nung time na yun. Talagang kinorner po ako doon, dinala ako sa harapan at muling pinaranas sa akin yung presensya ng Diyos. Amen? Talaga pong napaka-powerful at napaka-totoo, no? Ng banal na spirito. Amen? Ganun po siya. Amen po ba? Kaya siya rin talaga ang nagpapalakas po sa atin. No po? Sabi ito, balik na, pasensya na po, medyo aling kwento kasi kaya lang yun ang gustong ipasabi ng banal na spirito, no? Ang sabi po naman dito sa Romans chapter 8, verse 26, likewise, the Spirit also helps our infirmities, for we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groaning which cannot be uttered, no? Amen po ba? Po, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Amen, no? Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Talaga pong walang marunong manalangin sa atin. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Ngunit ang Espiritu mismo, tignan nyo po dito, no? Sabi dito sa English, with groanings, no? Sabi sa Tagalog, ang sinabi dito, ngunit ang Espiritu mismo ang dumaraing sa paraang hindi kayang bigkasin ng salita. Kaya po minsan, pag pinangunahan na tayo ng banal na Espiritu, nagugulat tayo, yung pinakamalambot na puso natin nagsasalita sa Diyos. Umiiyak tayo because it's the Holy Spirit leading us, no? Na dumalangin ng buong puso sa Diyos. Amen? Amen po ba? Kaya po nagtataka kayo, pag may nananalangin, sabi nyo napaka-powerful ng prayer niya, talagang napaiyak ka. Holy Spirit, no? It's the Holy Spirit na dumaraing, groaning, no, which cannot be uttered, no, by humans, no? Hindi mo kayang sabihin, hindi mo kayang bigkasin sa talo. Totoo lang yun kung ikaw. Pero dahil sa banal na spirito, no, na siya po ang nagtuturo sa iyo. Siya ang dumadalangin para sa iyo. Kaya you have to experience praying with the Spirit, no? Kailangan mo pong makanasan yan. Na dumalangin ka sa tulong ng banal na spirito, dumalangin ka sa pamamagitan ng banal na spirito. Amen? Kasi baka po dumadalangin lang tayo nang hindi po natin kinoconsider yung Holy Spirit, mawawalan po yan ng ano. Meron din po sigurong connection, pero hindi po ganun ka-powerful. Hindi nyo po lubusang maramdaman minsan yung inyong mga prayer. Why? Because hindi po tuwing magpipray po kayo, anyayahan nyo po ang banal na spirito. Maging sa pag-aaral nyo po ng salita ng word, pagbabasa ng Biblia, anyayahan nyo po ang banal na spirito. Maging pag kayo po ay nagtatrabaho, anyayahan nyo po ang banal na spirito. No? Kayo man ay nagdadrive o naglalakad, anyayahan nyo ang banal na spirito. Kausapin nyo ang banal na spirito. Dahil nandiyan po ang banal na spirito. Meron po tayong free access sa Holy Spirit. Tayo, na mga anak ng Diyos lamang ang meron yan. Sabi ni Jesucristo, no? Sabi po ng ating Panginoong Jesus, no, darating siya, no? Siya ang gagabay sa inyo, no? Magbibigay sa inyo ng kapangyarihan. No, hindi siya kilala ng mundong ito, pero kilala niyo siya. Amen. Dahil siya ay isa sa inyo at maninirahan sa inyo. Amen. Amen po ba? So gamitin niyo po yan. No, tawagin niyo po yung Holy Spirit. Iyan ang kaibahan natin ng mga anak ng Diyos. Nasa atin yung Holy Spirit. Kausapin niyo po. Kung hindi nyo po kinakausap, minsan nakala nyo, minsan mga baliw, no? Pero hindi po, ako po mismo, lagi ako nagkasalita. Kahit nagpupunta lang ako sa CR o minsan nakaharap ako ng computer ko, salita ako ng salita, o nagdadrive ako, salita ako ng salita. It's the Holy Spirit, no, I am talking with. Kinakausap ko talaga. Kita ng mga bagay, kahit ano. Salamat at tapos ng isang araw, salamat sa kalakasang binigay mo. Alam ko, patuloy mo akong tinutulungan. Alam ko, patuloy mo akong pinapagaling. Alam ko, lagi mo akong binibigyan ng favor. Mga ganong bagay, no? Na binabalik natin sa ating Panginoon sa tulong ng banal na spirito. Alam niyo po, pag nakasanayan niyo po yun, sabi nga, para kang nakikipag-usap sa kaibigan mo na ating Panginoong Jesus, ating Diyos Ama na nasa langit, no? Dahil yung spirito nasa atin. Amen po ba? Romans 8:27. Tuloy po natin. Verse 26, verse 27 po tayo, no? And He searches the heart, knows what is the mind of the Spirit, because He, the Holy Spirit, makes intercession for the saints according to the will of God. Amen.
Hindi natin alam manalangin kung anong kalooban ng Lord. Pero tinuturo sa atin ng Holy Spirit. At ang Diyos na nakasisiyasat ng ating mga puso ang nakakaalam ng kaisipan ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Ano po? Sinisiyasat ng Lord tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At Espiritu, nalalaman mo kapatid kung ano ang gustong sabihin sa iyo ng Lord. Nalalaman mo ang isip ng Lord because ang nakakaalam ng Spirit ng isip ng Lord ay siyang Holy Spirit itself. Amen. Tinuturo sa iyo ng Holy Spirit kung ano yung sinasabi ng Diyos, ano yung instruction sa iyo ng Lord. Sinasabi sa kaya kapatid, basta narinig mo yung boses ng Holy Spirit, wag mong baliwalain. Wag mong baliwalain, ano? Kasi hindi common ng Holy Spirit. Siya ay napakabanal. Sabi ni Jesus, mapapatawad ang lahat ng kasalanan, ngunit ang paglapastangan sa banal na Espiritu ay walang kapatawaran. Amen. Kaya po seryosohin mo, pag may narinig ka pong tinig ng Lord, gawin mo po yun. Baka yun yung way mo kapatid para wala. So anumang pinagdaraanan meron ka ngayon. Baka yun yung sinasabi sa iyo ng Lord na gawin mo or dapat mong malaman para pagalingin ang sakit mo, para tulungan ka sa family mo, para tulungan ka sa kabuhayan mo, para tulungan ka sa pag-aaral mo, para tulungan ka sa trabaho mo. It's the Holy Spirit, no, that will teach you the will of God, no, for you. Amen po ba? Siya ang magtuturo sa tama sa plano ng Diyos, which is talagang sabi ng Lord, di ba? For I know the plans I have for you, declares the Lord, no? Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ang tanong ng iba, paano ko malalaman yun? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, no? Na nakakasaliksik, no? Sa naisip paabot ng Diyos sa iyo, na nasa iyo mismo. Amen? Amen po ba? Pwede po ba tayo mag-heart emoji? Amen. Po kay Lord. Amen. The Holy Spirit enables the believer to worship in spirit and in truth. Ito po, no? Magandang topic din po. Sabi po dito sa John 23:24, but the time is coming indeed, is here now, when true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Alam niyo po, hindi ka pwedeng makapag-worship sa Father, no? Dahil siya ay Diyos at ikaw ay tao. Paano ka makaka-worship, no? Yung espiritu mo, kasama ng Holy Spirit, siya ang kumukonekta sa Diyos. Dahil ang Diyos ay espiritu. Amen po ba? The Father is looking for those who will worship Him that way. Sabi po dito, no? Sa Tagalog, ang sabi po, ngunit ang oras ay dumating at ngayon na nga, no po? Sabi po dito ni Jesus, kung saan ang mga tunay na sumasamba ay sasamba sa Ama, sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat ganito ang hinahanap ng Ama na sasamba sa Kanya. Paano pala yung mga hindi naniniwala sa Holy Spirit? Paano sila makakasamba ngayon sa Ama? Baka iba ang kanilang sinasamba dahil hindi sila naniniwala dito. Amen? For God is Spirit, and those who worship Him must worship Him in Spirit and in truth. Ang Diyos ay Espiritu, at ang sumasamba sa Kanya ay nararapat na sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Naaalala niyo po ba nung tayo po ay wala pa sa pamilya ng Diyos, hindi pa po tayo mga Kristiyanong tunay, ano po? Hindi pa tayo born again. O parang hindi natin nararamdaman yung presensya ng Lord. Naranasan niyo po yun? Na pag nagsisimba kayo, parang wala namang kayo ibang nararamdaman. Pero ngayon sa atin, no, nung naging Christian ka, nung tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon mo tagapagligtas, tuwing magpe-pray ka, nararamdaman mo, tuwing pupunta ka sa bahay-sambahan, nararamdaman mo, no? Because you are worshiping God in Spirit and in truth. Amen? So hindi ka makaka-worship sa God kung no? Ngayon. Amen po ba? Amen? No? Ganun po siya. Ganun po ang ano niyan. Na binigay ang banal na Espiritu. Ano po? Amen? Philippians 3 verse 3. Ano po? For we have already experienced heart circumcision, and we worship God in the power and freedom of the Holy Spirit, not in laws and religious duties. Ano po? We are those who boast in what Jesus Christ has done, and not in what
we can accomplish in our own strength. Ano po? Ang sabi po sa Magandang Balita Biblia, tayo at hindi sila ang tumanggap ng tunay na pagtutuli. Yung mga tumanggap daw po ng Holy Spirit, no? Tayong mga sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Amen. Ang mga tunay, no? Ng mga anak ng Diyos o ang mga makabagong mga Israelites, no po? Ang pinagmamalaki natin ay ang ating buhay kay Jesucristo, no po? At hindi tayo umaasa sa pisikal na bagay. Tayo ay umaasa sa Espiritu Santo. Amen? Amen po ba? Tayo 'yun, no? Yung mga holy nation of God, tayo po 'yun. Kasi sabi ng iba, hindi naman tayo Israelita, hindi po. No, sa pamagitan ng pagtanggap natin sa ating banal na Panginoong Hesus, pinagkalooban po tayo ng banal na Espiritu na siyang nagkasabi, kaya tayo may karapatang tumawag ng Ama, Ama ko, Abba, di ba, Abba Father. Kaya po tayo nakakatawag. It's the Holy Spirit. Amen? Kung wala po yun, wala po tayong connection, wala po tayong karapatang tumawag. Amen po ba? 1 Corinthians chapter 14 verse 15. So, sabi ni Pablo, ano po? So, here what I have concluded, no? I will pray in the Spirit, but I will also pray with my mind engaged. Amen. No po? Kasi yung iba, nagpipray lang po sila sa pamamagitan ng kanilang isip. I will sing rapturous praises in the Spirit, but I will also sing with my mind engaged. Amen. Magkasama po yan, no? Yung iba na ng isip, pero dapat po tayong manalangin kasama po ang banal na Espiritu. Amen? Ako kung gayon ng aking gagawin, sabi po ni Pablo, ako'y mananalangin sa Espiritu at mananalangin din ako sa aking pag-iisip. Aawit ako sa Espiritu at aawit din ako sa aking pag-iisip. Amen. Ibig sabihin, no, bagamat meron po tayong mga pinapanalangin sa Diyos, at alam natin yan, yung isip natin, gusto mo to, pero you should also ask, no, yung knowledge na nagmumula sa banal na Espiritu kapag ikaw po ang nakakapanalangin. Yun po ang conclusion na sinasabi ni Pablo, no? Na kung siya daw ang tatanungin, no, I will pray in the Spirit, but I will also pray with my mind engaged, no? Ako iaawit, no, sa pamagitan ng banal na Espiritu at aawit din ako kasama ang aking pag-iisip. Ibig sabihin, your heart, your mind, your spirit, sama-sama po sa pag-awit, sa pagnanalangin, sa pagpupuri sa Diyos. Amen? Kaya po ang pananalangin, pagpupuri, pag-awit sa Diyos ay buo, no? Kaya nga ang sabi ng Panginoon, love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Amen. Buo po ang pagkatao, no? Lahat po yun, magkakasama po yan, no? Nagpupuri, umaawit, nag-aaral sa Diyos para lubusan mong makanasan po. Baka kung ikaw ngayon ay feeling mo hindi effective ang pagpipray mo pa, o hindi ka pa ganun ka-experience ng Holy Spirit or ng presensya ng Lord, baka may kulang. Baka yung Holy Spirit hindi pa talagang lubusan noon na nabibigyan ng kalayaan na humawak sa buhay mo. No po, hindi po yan basta-basta tatawagan lamang. No? Sabi ng Holy Spirit, lumabas ka at ako'y palakasin mo. Hindi po, kailangan po na isuko mo ang iyong buong pagkatao sa Kanya. Ang iyong buong buhay, ang iyong buong puso, ang iyong buong isip, ang iyong buong kaluluwa. Pag na-desire mo po yan, sasabihin mo sa Holy Spirit, alisin mo ang lahat ng mga kasalanan meron pa ako sa kaibuturan ng aking lahat ng mga karumihan, you have to confess, no? You have to confess. Kasi ang sabi ng Panginoong Jesus, no, you have to be baptized with water and the Holy Spirit, no? Apo, ang sabi po niya, ibig sabihin, i-confess mo yung mga kasalanan mo, mahugasan ka, alisin ang lahat ng kasalanang meron ka, ano po? At from that, no, maaari kasing nananahan na sa iyo ang banal na Espiritu, pero may nananahan pa din kasalanan, hindi po makakakilos, no? Ang banal na Espiritu. Wala pong perfectong tao. Don't get me wrong, wala pong perfectong tao. Lahat po tayo, hindi po perfecto. Subalit, lagi nating sinesearch, no? Yung puso natin sa pamagitan ng banal na Espiritu, sinusuri natin at kinukonfess natin sa Lord. Iniiyak natin kay Lord, Lord, nagkamali na naman po ako. Kaya nga ang sabi ng Lord sa atin sa pagpapray, no? Lagi tayong nananalangin sa bawat araw-araw din po tayo nagko-confess. Kasi hindi pa po tayo perfecto, araw-araw din tayo nagkakasala. Kaya araw-araw po tayo nagko-confess. Sinasabi natin lahat ng laman ng puso natin sa Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nakakasaliksik. Hindi namin nakikita kung anong ginagawa mo. Ngunit alam ng Diyos.
At ang Holy Spirit na nandiyan sa iyo, kung ikaw ay pinamamahaya ng banal na Espiritu at tinanggap mo si Jesus, subalit gumagawa ka ng mga bagay na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos, sasabihin mo. Kagaya nung napag-aralan namin nung nakaraan, no? Hindi naman ako nangangalunya, hindi naman ako idolaters, hindi naman ako ganito, hindi ako nagagawa na ganyan. Pero kapatid, baka may puot ka sa puso mo. Baka may hindi ka napapatawad. Baka meron kang inggit, baka may tinatago kang galit. Baka merong mga maruruming bagay pa sa puso mo na hindi mo naaalis. Hindi po hindi po talagang makakapaglabas no ng tunay na kapangyarihan ng banal na Espiritu. No, hindi mo siya lubusang mapapalaya o makukuha yung full benefits hanggat hindi mo po siya pinapahabayaan, no, na pakailaman ang lahat ng bagay sa iyong buhay. Parang sa isang bisita, no, pag mayroong bisitang dumating, baka ang bisita po ay usually nasa sala lang po yan, no po, dahil sabi mo bisita siya. Baka po yung iba sa atin, nung binigay sa kanila ang banal na Espiritu, ay ginawa lang po nilang bisita. Na ang pwede lang pakailaman ng banal na Espiritu ay kung ano yung mga nasa sala. Pero hindi pwedeng pakailaman kung ano yung mga nasa kwarto. Amen? So ang ibig po nating sabihin, kapatid, no? Lubusan mo ngayong ipaubaya sa banal na Espiritu ang buong buhay mo. Ang buong puso mo, ang lahat ng nasa iyo. Kung gusto mo maranasan, no, ang presensya ng banal na Espiritu, kailangan mo tong gawin. At walang ibang panahon kung hindi ngayon. Kung nangungusap sa iyo ang banal na Espiritu, isurrender mo ang iyong puso ngayon sa banal na Espiritu. Amen? Ang topic po natin, bago po magpari si Pastora Norma, next week po, the Holy Spirit leads the believer. The Holy Spirit enables the believer to put fleshy deeds to death. Papatayin yung mga nasa ng laman. The Holy Spirit produces Christ-likeness in character and fruit in the believer's life. Amen. Pag-aaralan po natin yan. Pastora Norma, you can take it na po. Salamat po, Brother Ruben. Sino po ang napagpala sa salita ng Diyos? Napakapangyarihan at ang sino man pong napagpala sa inyo, no? Mag-heart po kayo dyan para yan kay Lord Jesus, para yan po sa banal na Espiritu, para yan po sa Diyos na nakikita at nalalaman ang ating iniisip at alam po ang ating mga dalahin at nais po tayong tulungan sa pamamagitan ng Santong Espiritu. Kaya kayo po ay akin pong inaanyayahang manalangin. At ito po ay ating pong personal na idulog sa Panginoon, ang ating mga personal po na dalahin, no? Buo po at talagang ang narinig po nating salita ngayon ay sabi po nating hinahalukay ng Diyos ang ating mga puso. Nais ng Diyos na managumpay tayo, mamuhay tayo na may kalayaan, na may kapangyarihan. Subalit, may mga bagay na kailangan po tayong i-give up natin at hayaang ang banal na Espiritu ang siya pong kumilos ng malaya sa mga buhay natin. Tayo pong lahat ay umukot manalangin. Aming Amang nasa langit, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Tunay nga, O Diyos, dakila ka sa lahat, wala kang katulad. Salamat, Panginoon, sa pamamagitan po ng pagluhog ng aming Panginoong Yesus sa inyo, ay ibinigay po ninyo ang promise Holy Spirit sa amin, Panginoon. At ito po, Panginoon, ay nararanasan at patuloy na nararanasan namin the moment we accept Jesus as our Lord and personal Savior, ay nananahan na siya sa aming mga puso, Panginoon. But Lord, dahil siya ay napaka-gentle, Panginoon, nais niyang kami rin ay cooperate, Panginoon, upang malaya siyang kumilos sa amin. Nagbigay siya ng new birth, Panginoon, nag-i-indwell siya sa amin, O Father God, nagbibigay ng assurance of salvation, baptism in the Spirit, ine-enable po kami magsalita sa iba't ibang wika, unknown languages, Panginoon. And yet, Lord, hindi lamang po yun ang pinagkakaloob mo sa amin, Panginoon. Siya rin, O Diyos, ay siyang tumutulong sa amin, lalong-lalo na po sa larangan ng pananalangin. O Panginoong Diyos, salamat kaming lahat sa pamamagitan po ng iyong salita sa Jude chapter 1 verse 20 na kami po, Panginoon, ay patatagin ang aming mga sarili sa pinakabanal na pananampalataya at manalangin sa tulong ng banal na Espiritu. Salamat, Panginoon, na hindi namin alam kung anong aming dadalangin, subalit ang Santong Espiritu, siya po ang tumutulong sa amin, lumuluhog sa amin. Kung minsan, Panginoon, hindi po sapat ang mga
salita na nauunawaan namin, but it is the Holy Spirit who groans for us, who intercedes for us, Panginoon. At salamat sa pamamagitan po ng Santong Espiritu. Thank you, Holy Spirit. Amen. We are able to worship God in spirit Hallelujah. and in truth. At dahil dito po, Panginoon, ay dumating na nga po ang oras katulad ng babaeng Samaritan na sabihan mo, Panginoon, na ang mga tunay na mga sumasamba ay sasamba sa iyo, Ama, sa Espiritu at katotohanan, Amen. sapagkat ganito ang hinahanap mo na sasamba sa iyo. Kaya, Panginoon, salamat Praise ang Santong Espiritu, tinutulungan Amen. kami, kinakausap kami, Worship maging ang mga nakatagong mga bagay sa buhay namin, sa puso namin, Spirit. na kung minsan wala mang nakakakita, subalit ikaw, O Diyos, dahil alam mo ang lahat. Nais mong kami mamuhay ng malaya. Nais mo, Panginoon, na kami ay makatugon sa iyong panawagan, na mamuhay ng may kabanalan, na walang kinatatakutan at may kalayaan. For where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Yan ang nais mo sa amin. Kaya, Panginoon, hinihimok mo kami. Kinakausap mo kami kapag alam mo, O Diyos, na ang may mga ginagawa po kami hindi tama sa iyong banal na harapan, na maaaring walang nakakakita sa sino man, subalit ikaw, Father God, through your Holy Spirit, kinakausap mo kami. You give us the conviction, Panginoon, Amen. upang itakwil ang mga bagay na ito at yakapin ang mga bagay na nais mo, Amen. upang maging sa aming pananalangin ay wala pong hadlang. Tulungan mo kami, O Santong Espiritu, that when we pray, O God, we do not only pray with understanding, we Amen. do not only pray with known tongues, hindi lamang kami nananalangin sa alam naming idalangin, kundi kasama ang Santong Espiritu, Panginoon, Amen. upang makapanalangin kami ng wasto, ng tama, Panginoon, sa paggabay ng Amen. iyong Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus, Hallelujah. for giving us the Holy Spirit, na siya pong aming taga-aliw ngayon, our comforter, our guide. Hallelujah, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, siya ang nagdadala sa amin, gumagabay sa amin sa lahat ng katotohanan, maging ang narinig naming salita ngayon, O Diyos. Amen. Alam po namin, hindi ito aksidente, Panginoon. Sadyang ipinarinig mo ito sa amin ng may pagmamahal. Inaabot mo ang bawat isa sa amin. Salamat po, at nawa, O Diyos, patuloy kami po, Panginoon, ay makinig sa prompting of the Holy Spirit. Patuloy, Panginoon, pakinggan namin ang tinig ng Santong Espiritu, Amen. na hindi namin isasara ang aming puso at mga tenga, kundi kung ano sinasabi mo, O Diyos, yayakapin namin, paniniwalaan namin, by the power and anointing, by the help of the Holy Spirit. We honor you in our midst today. Kinikilala po namin ang iyong presensya sa aming kaligitnaan, O Santong Espiritu ng Diyos. Maraming salamat po sa Thank you, ginamit mong lingkod mo, at pagpalain mo po ang bawat isa sa amin na naririto. Opo, Panginoon. Hindi man narinig audibly ang kanilang mga tinig, O Diyos, Opo. but you, Father God, sa iyong kapangyarihan, Panginoon, nakita at narinig mo na ang dalangin ng aming mga kapatirang na naririto. And I pray, Father God, in the name of Jesus, wala po kayong lalampasan, Panginoon. Amen. Tutugunin po ang dalangin, ang bawat dalangin ng aking mga kapatid, O Diyos, Amen, God. ayon sa iyong dakilang kalooban, upang malubos ang kagalakan ng bawat isa, at makita naming lahat, ikaw ay para sa amin at hindi laban sa amin, sapagkat sa lahat, Panginoon, ang itutugon mo sa dalangin ng bawat isa sa amin, itong lahat ay para po sa aming ikabubuti. Purihin ka, O Diyos. We give you back all the glory and honor and praise, Father God, that you alone deserve. Pagpalain mo po ang bawat sambahayan na naririto, mula sa ama ng tahanan, sa ina, Panginoon, hallelujah, sa bawat miyembro ng pamilya, mga magulang, mga kapatid, mga anak, Lord, ang bawat pamilya, ang bawat tribo. All tribes are for Jesus in this group, Panginoon, even Amen. those who were not able to come, and more sa mga neighborhoods namin, isinasama namin at pinasasakop sa kapangyarihan mo. In Jesus' name we pray. In Jesus' name. Amen. 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 Maraming salamat po, Pastor. Salamat po din po sa lahat. Wala po nag-send ng prayer, pero